Hello mga Damadurians, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po tayo para muling makipagdama kwentuhan. Okay, pending muna tayo dun sa tutorial na 115 versus 214. Ipagpatuloy muna natin tong naumpisa na nating laban ni na Carpo at Boy Inchik. Tapusin na natin, no? Para magkaalaman na kung sino ang nagkatalo. Okay, pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay El Pac. Yun, siya yung nag-request na ipakita ko raw ang laban ni Erning Gonzaga at Willie Tukuran. Okay. Papakita ko yan. Ganid lang, no? Giganid ko lang yung nasa libro. Okay, shout out din kay Moroy Evangelista ng Iloilo. Yun. Rain Dumaran Mozo ng Manila. Okay. Rene Espina. Mito Makapaar ng Mindanao, ng Matanao, Davao del Sur. Yes. Tired Gulaman ng Tondo, Manila. Yun. Richard Bato ng Imus, Cavite. Okay. Felix Page. Yes. Leonardo Tuan. Yun. At Albesa George Vlog. Okay. Ngayon, shoutout po natin yung mga vlogger, ano? Yung mga YouTuber, gaya nitong Dama King TV. Yes. Kadamista TV. Philippine Dama Tutorial. Okay. Larry Dama PG. Damahan TV. Yon, bagong vlogger na naman to. Isa to sa mga senior class A. Ito ang channel ni Cabalquinto, no? Okay, Edwin Cabalquinto, itong Damahan TV. Okay. Nurse Dama TV. Yes. At Bulahan Strive. Okay. So, wag na natin patagalin, no? Pero may shout out pa ulit mamaya. Okay. Simulan na natin ang labanang Carpo at Boy Inchik. Okay, sa nakaraang video, naipakita na natin yung Game 1, Game 2, Game 3, Game 4, Game 5, hanggang Game 7. Kaya Game 8 at Game 9 na tayo. Game 9 yung last game. So, tatapusin na natin ito ngayon para magkaalaman na kung sino ang nanalo. Okay, so itong dilaw, ito yung kay Carpo naman ngayon. Itong blue, ito naman ngayon yung kay Boy Inchik. Unang tira si Carpo. Tumira siya ng 115. Yan. Tapos nag-160 naman si Boy Inchik. Yun. Sinubo, no? Subo-subo yung kanilang opening. Pinakain. Kumain dyan. Kumain ng 214. Kumain naman ng 216. Kumain ng 414. Okay. Ang ginawa naman ni Boy Inchik is sinubo tong 1614. Kumain naman ng 315. Ayan. Pagkatapos sinayang. Yan yung mga madalas na mangyari, no? Tapos sinubo ito. Then kumain ng 614, saka naman tinirahan ng 72. Yon. Tapos tumira naman ng 313. Si Boy Inchik yun, no? Nag-8-3 naman si Carpo. Yan. Tapos nag-8-3 din si Boy Inchik. Okay. Saka naman yung tinirahan ng 314. Nag-460 naman ngayon. Yan. Tapos tinirahan naman ng 5-1. Okay. Sumagot si Boy Inchik ng 16-4. Sinagot naman ng 12-7. Saka naman ngayon, sinubuan ng 5-1. Okay. Tapos kumain din ng 9-1. Yan. Saka naman yung tinirahan ng 115. Nag-160 naman si Boy Inchik. Tinirahan ng 7-3. Yun. Saka naman tumira ng 13-16 si Boy Inchik. Sumagot si Carpo ng 3-13. Okay. Siyempre, sinalo, no? Para hindi malugi. Kumain ng 13-1. Kumain naman ng 6-16. Yan na. Tira pa ng dilaw, no? So, tumira ng 9-5. Tumira naman ng 313 yung blue. Okay. So, siyempre, dito ng tira ngayon ni Carpo, nag 5-1. Yan. Nag 11-7 naman ngayon si
Boychik. Tumira naman si Carpo ng 11-7. Nag 7-3 naman si Boychik. 7-3 din si Carpo. Yan. Siyempre sayang, uunahan na rin, no? O, sumayo ng 16-13. Saka naman tinira tong 14-15. Tapos kumain ng atras. Kumain din ng 2-12. Yun. Pagkatapos saka tinira to, nag 3-14. Kumain ng 15-3. Atras kain 13-7. Tira pa ng dilaw, no? Kumain ng 1-13. Yan. Saka ngayon tinira to. Tapos kumain ng 13-7. Kumain naman ng 12-14. Yan na yung resulta. Kitang-kita na kung sino yung lamang, no? Okay, so ang ginawa, tumira ng 12-7. Nag 4-60 naman si Boychik. Tumira ng 7-2. Nag 14-3 naman si Boychik. Saka naman nag 2-15. Nag 7-3. 3-7. Pagkatapos nag 15-14. Dumama si Boychik dito sa 11. Yan, sinayang, no? Okay, dama na yan. Okay, pagkadama, umiwas. Yan. Pag iwas, tumira naman ngayon dito. Okay, so hindi ito may tira, no? Kasi dadalawain. Iniwas to. Yon. Saka naman ngayon tinira dito. Yan, sa kanyang posisyon, kitang-kita na kung sino ang panalo, no? Panalo si Boychik sa game 8. Okay. So, ngayon naman, magpapakita tayo ng konting analysis lang, para kahit paano dun sa mga baguhan, masiyahan sila at maintindihan kung bakit yun ang mga itinira. Okay, ibalik ko lang, ha? Okay, ayan na. Magbibigay lang tayo ng konting analysis lang. Okay, so ito yung kay Carpo, ito naman yung kay Boychik. Okay, kung napanood niyo yung naipost ko ng video, no? Yung labanan ng mga senior dama dito sa Manila, si Boy Manugit versus Jun Labo. Yan. Kung napanood niyo yan, yun ang naging opening nila. So, ibig sabihin, yung laban nila ni Boy Manugit at saka Jun Labo, nangyari na pala dun sa labanan nila ni Carpo at ni Boychik, no? Okay, so, ipakita natin, ano, ng konti. Tumira si Carpo ng 115. Nag 160 naman, tapos sinubo, kumain ng 315. Kumain naman ng 214. Okay, so, ganyan na yung posisyon, no? Doon sa labanan nila ni Boy Manugit at Jun Labo, ito yung kay Boy Manugit, siya yung nagdala nun, no? Ito naman yung kay Labo. Okay, so, ginawa ni Boychik, pinakain to, tapos kumain, saka sinayang, tapos sinubo, binigay, ganyan. Okay, tinira to, 7-2. May purpose tong 7-2 na para hindi maitira tong 12-7. Para kontrolado yung 12-7. Kasi pagka tinira yung 12-7, papakain lang to. No? Pagkakain, yan na, dadama dito. No? Kaya yun ang purpose kung bakit 7-2 tinira. Balik ko lang, ha. Balik natin. Yan. So, tira ng blue, no? Hindi pwedeng matira yung 12-7. Kaya ang ginawa, tinira tong 3-13. Nag 8-3 naman. Ganun pa rin. Hindi pa rin pwedeng matira yung 12-7. Nakaumang pa rin yung Lansi. Kaya ang tinira ay 8-3. Nag 3-14 naman ngayon si Carpo. Tapos ito na, tumira naman ng 14-16. Nag 5-1 naman. Yan. Pagkatapos nag 16-4, saka naman ngayon nag 12-7, sinubuan. Yon. Pagkasubo,
Oh, kain ng 9-1, tumira naman ng 115. O inumangan, no? Na? Kaya, yung sa ganyang formada, siyempre, pwedeng tumira atras si, si Boyinchik. Pero hindi ginawa. Ang ginawa, nag 116. Yan. So, tinira tong 7-3. Para pagka sinayang, 9-5 lang titira. Tapos kakain ng atras si Carpo. Nakaposisyon na naman ngayon si Carpo dahil naka-atras siya. Pero hindi ginawa. Ang tinira ay 13-16. Ayan. So, ang sumunod na tirada, ito na ang ginawa, sinayang niya na. Inunahan niya na. No? Tapos, sinalo, kumain ng 113, kumain naman ng 616. Saka tinira tong 9-5. Ayan na. Malapit nang magkapareho doon sa tirahan nila ni Boy Manugit versus Jun Labo. So, tinira naman ngayon itong 313. Diyan na ngayon nagkapareho na. Sa ganyang formada, siyempre, no choice yung dilaw. No? May nakaumang. Kaya kinakalangan, ito ang titira niya 5-1 para matakpan. Tumira ng 11-7. Sa labanan nila ni Buya, ito na yung posisyon, no? Tira ng dilaw, di ba? Tira ng dilaw. Okay, so sa ganitong posisyon doon sa labanan nila ni Boy Manugit tsaka Jun Labo, ang tinira ni Jun Labo, itong 15-15. Yan yung panabla. Diyan tabla talaga yung mangyayari, no? Panoorin nyo na lang yung kung paano tumabla doon sa video ko nung mga nakaraan. Boy Manugit versus Jun Labo. Ayan. So, ang tinira ngayon ni Carpo, itong 11-7. Ito yung mali. Kasi ang dapat talagang tira, 15-15 para magkatablahan. No? Okay, so dito, ito ang tinira niya. May paliwanag ko na rin doon sa nakaraan, sa video yung laban ng Boy Manugit versus Jun Labo, na ito ang dalawang mali. Yan. Kahit alin sa dalawang yan. Ito yung tinira, kaya doon na nauwi. Tapos nung tinira dito, ayan na. Kahit na ito pa yung itira o ito, pareho na yung kapupuntahan. Kung halimbawa, ito ang tinira, dito na lang yan. Sigurado. May nakaumang. Siyempre, obligadong sayangin yun. Pag sinayang yan, di sasaluhin lang. Kakain abante. Ano pang ititira? Hirap na, di ba? Ito yung nagpamali. Mapipilitan ng itira to. Siyempre, pag tinira yan, sasayangin na. Medyo kahirap-hirap na. Maring dumama to doon. Pero, lugi ng dalawa yung dilaw. No? Balik ko lang. Okay. Ayan na uli, no? Gaya na sinabi ko, ito tinira, mali, ito mali. Pag ito tinira, may tabla. Pero kahit na ito ang ititira, pag yung kasunod, mali, may talo pa rin. No? Kinakalang tama yung kasi ang tira ng dilaw, kumbaga, may linya na siya ng dapat sundan na kapag ka lumihis, matatalo yung dilaw. Okay, so ulitin natin ulit ha. Ito yung tinira, nag 11-7. Pinakita natin to, no? Na mali. So tumira to ng 7-3. So tira ngayon ng dilaw. Okay, gaya ng kanina pinakita natin, ito talo, no? Okay, talo na to, pinakita natin yan. Ito naman, ito yung tinira talaga na ito yung original, no? Nalabanan nila ni Carpo sa ni Boyinchik. Nakita na natin kanina, di ba? Talo si Carpo. Okay. Kung halimbawa ito naman ang ginawa, ito, ang tinira yung 14-15. Yan. Di syempre, papakain lang to din, no? Ganyan lang, no? Pagkatapos pagkain ng ganon, kakain dito, tapos ganon naman ulit. 7-3, kakain ng ganon. Saka kakain ng dalawa, 12-14. Tira ng dilaw. Kitang-kita na, anong pwedeng itira. Pag ito, dadalawahin. Pag ito naman, susubuan na kaagad. Lugi na, dama pa. Pag ito naman, lugi. So, talo yung ganung formada. Okay, ayan ulit. Gaya na sinabi ko na error talaga tong 11-7. No? Okay, so napakita na natin yung variation ng 11-7. Pakita ko naman ngayon yung, pag ito naman ang tinira, paano kung 14-15? Okay, so pag tira ng 14-15,
ganun pa rin. Magsi 7-3 lang. Yan. Ngayon, sa ganyang formada, pag nag-11-7, same as lang dun sa kanina, no? Na papakain lang din to. Pagkatapos na dalawin, naaabot din dito. O pag nag-11-7. Okay, so same as lang. So, ang mangyayari, ano ang pwede pa niyang itira? Pag ito naman, so wala na ibang itira, oh. No? Pag ito tinira, same as kanina. So, ito na lang. Ibig sabihin, ito na lang. Eh, pag ito naman ang tinira, wala na. Dadalawahin lang to. O, pag pinakain ng ganon, tapos, kakain ng dalawa, kakain dito. O, so, makikita na kung gaano kalamang yung posisyon. Wala namang lugi sa pitsa, pero lamang na lamang yung posisyon. O, kung halimbawa, ang ititira dito, nag-16-13. O, ang hirap na kung paano, ano, no? Kahit na kayo na lang ang magbilang, kayang-kaya ng diskartihan yan. Okay, so, balik natin, ha. So, lamang na lamang yung blue, no? Okay. Yun ulit, ha? Naipakita na natin to. Delikado. Pinakita na natin to. O, tapos na. Delikado rin. Okay, so ito naman yung titira natin. Ito yung sinasabi ko na may tablahan. Pero pag tira ng 15-15, may tablahan yan. Pero pagka mali yung kasunod, mari pa rin matalo. No? Okay, halimbawa, nag 15-15, tinira 7-3. Yan. Para tumabla, papunta na rito. Nandiyan yung tablahan. Eh kung halimbawa hindi tumira doon, halimbawa ibang tinira, kunyari, pag itong tinira, masisame as na naman dun sa kanina. Okay, so kung ito naman ang titira, halimbawa itong ititira, yan. Yan. Okay, pag yan naman ang tinira, so ang gagawin lang, ito naman. Titira lang dito. 12-8. O para hindi makaganon. No? Kasi pag ginanon, dadalawahin. O pag ginanon naman, wala na. Maiipit na naman. Dahil pagka nilagay dito, papakain na lang to. No? Okay, kung halimbawa, tinira dito. Ayan na, ano? Tinira dito, papakain na lang to. Gaganon. Wala na. Obligado nang itira to. No? Kung hindi titira, magsasacrifice. Lugi na ng isa. Okay, balik ko lang, ha? Yan. Sa ganyang formada, ang para panabla dito dapat 15-15. Tapos tumira ng 7-3. Para tumabla, mag 15-2. No? Pero kung halimbawa iba ang tinira. Kanina ito, pinakita natin to. Okay, so paano kung halimbawa ito ang tinira? Yan ang tinira. Ganun. 12-8. Okay, so kanina, ang pinakita natin, nag 11-7. Okay, so delikado, no? Kung halimbawa ipakain to. Ayan naman. Okay. Pagkain, 6-16, tapos dito. Papakain lang to. Pagkain, kain atras. Yan. Okay, so ano ang kusunod? Alangan namang ito. Malulugi na ng dalawa. Pwedeng magpa-debalde na. Lugi na rin. Sigurado kayang-kaya ng bilangin yun. Halimbawa itong tinira, gaganon lang. Ano pang ititira? Wala na. So, matatalo. Okay, so, yun ang magiging resulta. Kapag kahit na nag 15-15, kung iba yung kasunod, matatalo pa rin. Okay, balik ulit, ha. Yan. So, binalik ko lang. Tira ulit ng dilaw, no? So, gaya na sinabi ko, ito yung panabla. Ito din natin, hanggang sa makatabla. 15-15, tumira ng 7-3. Pinakita na natin to, talo. Pinakita na natin to, talo din. Di ba? Dito tayo. Nag 15-2. So, ang isasagot naman dyan ay 12-8. Okay. So, pag tirang 12-8, siyempre, hindi to pwede, dadalawain, So, ito lang talaga yung pinakamaganda niyang tira. Ito. Yan. Ang ginawa, titira to. Dalawa. Diba? Dalawa. Tapos, kakain dito ng dalawa. Kumain ng isa rito. Tapos, kumain ng dalawa. Yan. Dama to. Okay. Dama, no?
Tapos dumama naman yung dilaw dun sa 11. Dito ang dama, 11. Tingnan niyo yung pormada. Ha? Nakaubang to, papatayin yung dama. Talagang obligado tong umalis. No? Dahil pag hindi umalis, papatayin yung dama. Kaya aalis siya. Ayan. Ngayon, ang sumunod na tirada, edi tinira tong 3-14. Yan. Lugi ng isa, no? Kung sa biglang tingin, akala mo patalo. Ngayon, sa ganyan pormada, tira ng blue. Pag tumira yung blue dito, pag sinayang, tabla na. Ilalagay lang yan dito. Kakain ng dalawa, patay yung dama. Kaya lang, isa, tatlo. No? Tabla. Balik ko lang, ha? Pag inilagay naman dito, hahayaan lang. Lalagay lang yan dito. Pagkakain, saka papakain to. Tabla din. No? Balik ko, ha? Okay. So, ano ang magandang tira? Hindi naman pwedeng bumalik dito. Di ba? Kaya ang maring tira ng blue, pa-timing na lang muna. No? Okay, so, pwede siyang tumiming muna dito. Yan, timing muna siya ng G's. So, ang gagawin naman ngayon nung dilaw, ilalagay niya ngayon dito sa gitna. Yan. So, ano pang gagawin ng blue? Babalik siya rito? Di pabalik-balik sila. No? Pag bumalik dito, pwedeng ibalik din niya doon. O ilagay niya dito. Pareho lang. Kung halimbawa dito naman siya tumiming. Yan. Pag dyan naman siya tumiming, pwede niyang ilagay na naman yan dito. Yan. Hindi pa rin pwede siya. Pag sinayang, tabla. Pinakita ko na kanina. Pag sinayang dito, tabla pa rin. Pinakita na natin kanina. No? Magiging 1-3. So ano pang pwede niyang gawin? O kung halimbawa, ang gagawin niya, mag A3. Babalik niya dito. Ano pang gagawin itong isa? Wala na. Pag tinanggal niya dyan, sasayangin niya na to. Ano pa bang gagawin? May iba pa ba? Siyempre, kung dito ka sasabay, kitang-kita, tabla na rin. Kadalasan sasabay dito para dos. No? Pagkakain, kakain siya ng dalawa. Yan. Saka ngayon ilalagay sa gitna. Tabla. Nandun yung panabla. No? Panabla pero may bikil. Kinakailangan ingat talaga sa tira dahil isang pagkakamali ng tira ng dilaw, matatalo na. Okay? So, yan na yung kabuuan para dun sa analysis natin sa Game 8. Okay, Game 9 naman tayo. Yung last game, no? Pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay Roy Kiranti ng Israel. Yes. Shout out din kay Mario Argao alias FJ Arabrigana. Shout out din kay Alan Lungay. Shout out din kay Oscar Amakin ng Panglao Bohol. Shout out din kay Joy Batula ng Cebu. Yes. Shout out din kay Ruben Gaum. Shout out kay Joven Tagulimot. Yun. Gilbert Enoch. Raul Java. Yes. June Manimug. Ralph Piludar. Yun. At Peter Rivera. Okay. So, huwag natin patagalin, no? Game 9 na tayo. Okay. Dito na tayo ngayon sa final game, no? Ang status ng score nila ay 5 tabla. 2 panalo kay Boyinchik. 1 panalo kay Carpo. Okay, so nalamangan si Carpo ng 1 panalo. Kaya sa final game, itong game 9, kinakailangan manalo si Carpo para tabla yung laban. Pero pag natalo si Carpo or tumabla, kahit tumabla lang, talo pa rin si Carpo. No? Kasi ang labanan nila ay best of 9. Okay, so dito na tayo. Itong dilaw kay Boyinchik. Ito namang blue kay Carpo. Okay, so unang sulong si Boyinchik. Nag-2-14 si Carpo. Nag-5-1. Nag-7-2. Nag-1-16. 3-30 naman si Carpo. Kain 15-13. Tapos nagkain na atras 13-7. Nag-9-5. Nag-4-16 naman. Siyempre hindi pwede mag-3-13. Lance yun eh. No?
matatalo yung dilaw pag nag 313. Kaya 314. So, dito naman, nag 5-4. Pag 5-4, pinakain to, kain, kumain din ng 4-14. O, yan yung mga common na opening. Tira pa ng blue, no? Nag 16-13, nag 6-1. Tapos nag 1-16, nag 5-4. Okay. Tumira ng 7-3, tinakpan. Yan. Pagkatapos, tumira naman ng 11-7. O, tinirahan naman itong 4-16. Tira ng blue, no? Siyempre hindi pwede ito. Lance yan pag sinayang. Pag sinayang yan, tatakpan lang ng, pag ginawa to, tatakpan lang ng A3. No? Siyempre pagkakain ng dalawa, ang resulta niyan, dadama dito yung dilaw. Kaya hindi ginawa, no? Siyempre hindi ginawa. Ang ginawa nag 6-1. Yan, nag 6-1 si Carpo. Okay. Nag 11-6 naman ngayon si Boyensik. O ngayon, pwede nang sayangin. Yan. Siyempre, magtatakip yan. Pagtakip, tumira naman ng 10-6 si Carpo. Ito naman ngayon ang tinira ni Boyensik. Yan. Sinayang niya. Ang ginawa ni Carpo, tinakpa naman niya. Yun. O, siyempre, hindi na ito pwede, Ano bang pwedeng itira, no? O, ito na lang may titira ni Boyensik. O, dito naman, sa ganyang formada, kapag itong tinira, kung naalala nyo nga pala, itong laban na to nila ni Carpo at ni Boyensik, itong posisyon na to, kung napanood nyo yung video ko na ginawa na laban nila ni Willie Tukuran at saka Boyensik, nangyari din to sa kanila, no? Na kapag itong tinira, pinakita ko na rin yung analysis, madedihado yung blue pag pinakain to, no, sa pinaka-end game. Okay, panoorin nyo na lang yung labanan na Willie Tukuran sa Boyensik. Nandoon na yung analysis, no? Okay, ang ginawa, pinakain to. Yan. Pag pakain ng ganun, saka ngayon, sinayang. Yan. So, makikita natin, ibalik ko lang, Ibalik ko muna. Yan. Yan, ganyan, Ito yung huling tinira ng dilaw. So, kitang-kita, kapag itong tinira, nag 10-5, maagrebyado yung dilaw, no? Kasi ipapakain to. Pagkasayang, tapos sasayangin. Walang pangsagang, no? Kaya siguro talagang bilang na nilang dalawa. Ito talagang tamang tira. Dahil alam na siguro na gano'n ang gagawin, na ipapakain sasayangin para hindi madalawa. Okay, balik ko lang, yan. Itong tinira, no? Pagkatapos pinakain to, ginanon. Saka sinayang. Yon. Tira ng dilaw, sumabay dito. Okay. Dito kumain si Carpo. Yan. Pagkatapos ang ginawa, tira ng dilaw, tumira ng 8-3. Saka naman ngayon to tinira. Nag 16-4. Pagkatapos, tinira to. Itong 12-8. Saka naman to pinakain to. Tapos ginanon, nag 4-5. Ayan. Nag 6-1 si Boyensik. Dito dumama si Carpo sa Gis. Ayan, tama na. May sayang, May sayang. So, ang ginawa, tinira to. Nag 15-2, Siyempre, pag itong inuna mong kainin, patay ang dama niya. Ito talagang uunahin kainin. Ayan. Tira ng dilaw. Tumira dito. Kain ulit, pagkakain, saka to, ipinakain to. Yan. Tapos, pinakain ng ganon, saka to, binigay. Padalawa pa. Okay. Kumain ng dalawa. Yan. Kain din ng dalawa. Patay yung dama, Patay ang dama, pero lugi yung blue. Ilan yan? 4, 2, 4, 6, lugi ng, yung dilaw pala. Lugi yung dilaw ng dalawa. Okay? Pero, padama na yung dalawa naman. Okay? Just sa ganyang formada, kapag ito ang tinira,
nag 13-16, delikado na yung ano nito, yung blue, no? Dahil makakadama na yung dalawa, mahirapan na makatawid itong dalawang to. Kaya pinaniguro mo nang itawid mo na yung isa. Oh. Pagkatapos, saka ngayon to dinama dito. Yung dilaw. Ayan. Tapos tinira naman to. 15-15. Dinama uli ng dilaw dito. Diyan. O, dalawa na yung dama. So, ang ginawa naman, tinira to. O, pinakain yan. Kasi sobra no? Lugi yung dilaw Kaya pwede magpakain na magpakain. O, saka tinira to. O, pinakain to. Ginanon. Yan, kung tutusin, pag nakadama yan, baka dilaw pang tagilid. Kasi lugi yung dilaw. O, kaya ang ginawa, pinabalik. Ayan. O, pagkabalik, saka ngayon nilagay dito. Hinara yung tatlo. Ngayon sa ganyang formada, kapag tumira ng iba yung blue, pag ito, halimbawa ito yung tinira, or ito, delikado na yung blue. Dahil igagano lang yan. Hindi na makakatawid tong tatlo. Ito naman, naharang na to. No? Kaya ito ang tinira talaga. Yan. Para makatabla. Kasi tabla na yung resulta niyan. O, so anong gagawin? Sinaya, siyempre, sasayangin. Saka ginanon. Tapos kumain. Kahit ito pang itira, kahit iyon, tabla na. 3-1 yung resulta. No? O, pag ginanon, kahit dito pa yan, siyempre, dito ka dadama, hindi doon. No? O kaya, kung gustong pang ilabas pa to, pwede rin. Okay, so, ang ginawa, dito dumama, yan, dama na. O, ayan na yung resulta. Kitang-kita na. Tabla. No? Kahit ipakain pa niya yan. Okay? So, yung game 9, tumabla. Kaya ang score nila, 6 na tabla, 2 panalo kay Buinsik, 1 panalo kay Carpo. So, sa suma total, natalo si Carpo nung time na yon. Okay, meron nga akong nakalap na impormasyon mula sa isang malapit na kaibigan ni Carpo, no? Naikwento niya sa akin na yun daw naglaban sila ni Buinsik tsaka ni Carpo na mariyang isa daw sa dahilan kung bakit tatalo si Carpo ay dahil lumaban si Carpo na puyat. Wala siya tulog nung panahon na, nung time na yun. Kasi magdamag daw si Carpong naglaro ng baraha dahil ayon sa nakuha nating impormasyon, si Carpo ay hustler sa baraha. Ngayon, magdamag silang naglaro ng baraha, pagkatapos kinabukasan, walang tulog, nilabanan niya si Buinsik. Na malamang, yun ang dahilan ng pagkatalo. Siguro kung hindi lang puyat si Carpo, malamang baka si Carpo pa yung manalo. Dahil nakita naman na nakasagot naman si Carpo kahit paano, nakakatabla ng nakakatabla. Okay? So, gusto ko sanang bigyan pa ng analysis yung Game 9, kaso wala na tayong oras. Kaya kayo na lang balang mag-analyze dun sa Game 9 at saka naibigay ko na rin yung analysis dun sa labanan nila ni Willie Tukuran at saka Buinsik. Pwedeng panuorin nyo na lang yung labanan nila. No? Ando doon na rin yung analysis nitong Game 9. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.